Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng November. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo, nangati pala yung mata ko. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po sa baba ng video para sa personal reading. Yan na reading to Aquarius ha. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi yung tatandaan na kayo lang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha at kung kanino man. Anak, may ano ka pa dyan. Okay? Aquarius, ayan na. Temptation will test you. Patay tayo dyan. Kung saang aspeto ng buhay mo to, pwede itong sa relasyon, pwede siya sa mga bagay-bagay. Pwedeng madali ka talaga matukso or halimbawa, pwede ka rin pwede rin siya sa tukso na related to sa mga pagtulong o kaya bibilin, may mga bagay na natutukso ka, gusto mong bilhin ito, gusto mong bilhin yan, pwedeng ganun ha. Ay syempre, mag-ingat ka lang din kasi is may tao na maganda ang sasabihin niya sa'yo, ganyan. Kaya nakita mo naman ahas yan. Kumbaga, itong tao na to talaga mapanukso lang talaga siya. Kumbaga, mabulaklak ang kanya mga pananalita, no? Tingnan pa natin iba. Ay, the love story, financial pitch. Pwedeng itong tao na to, pwedeng sa relasyon, pwedeng sa relationship or a person who's connected sa'yo, pwedeng ganyan. Kahit na ano yung kaibigan, kapatid, anak, karelasyon. Yan, maaring kamag-anak, pwedeng gano'n na related to a money, no? Siyempre, handin yung, wag mo lang sila ang magpipinch ng financial mo, ha? Dapat sa'yo to. Kawawa ka naman kung pati sila, di ba, ma-attract sa'yo dahil meron ka, di ba? Wag naman. Ingat ka lang. Kumbaga, hindi yung point na kailangan kanila kasi sa pera, ganyan. Ingat lang din. Family sorrow, yan may mga pinagdadaanan sa iba sa inyo, no? Pwedeng ito is karelasyon o kaya sa pamilya, ganyan. Pwede nagkakaroon ng problema related to financial o kaya naman sa iba dito is related a family member or karelasyon. Diba? Yan sa iba sa inyo. Tingnan pa natin. Or may mga pinagdadaanan o pagdadaanan kayo na family sorrow. 1 to 15. Dealing or relationship with a younger man. Younger man, pwedeng itong younger man na ito is mas bata sa'yo. Yan. Pwedeng karelasyon mo na mas bata sa'yo, pwedeng anak mo, pwedeng pamangkin mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng someone na mas younger sa'yo, no? So nakita ko, pwedeng itong tao na to is eto siya. Kailangan ka lang niya because of something. Pag needs ka lang niya. O kaya itong tao na to is talaga mapanukso siya, no? Kumbaga, this person is magaling siya sa pananalita, ganyan. Alam niyo naman siguro yung ahas. Ganyan siya, halimbawa maaring siya ito or someone who's connected sa'yo na may kalungkutan na nararamdaman, a family member, or pwedeng ikaw ito or a family member. Pwedeng may nararamdaman siyang lungkot, no, na hindi niya nasasabi sa'yo. Yan, baka kailangan mo siyang tulungan. Ay, panalo. Ano ba yan? And the fox, mag-ingat ka na lang. Kaya mo si ahas siya kasi fox. Alam mo naman yung si fox, diba? Yan yung mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Yan yung mga tao na, especially in a business, yan, may mga nagsisiyasat o nagmamatsyag, no? Ako nakikita dito. Pwedeng sa related to a business, pera, or mga ninanais, ganyan. Or nandito yung may mga nagmamatsyag sa'yo. Sa nakita ko dito, mag-ingat ka sa mga
sa mga sinasabihan mo rin na kasi hindi rin magiging maganda yung resultahan niyan. May naglilikom ng information, pwedeng ikaw ito, or pwedeng someone, no, naglilikom siya ng information pagdating sa iyo. Pwedeng sa business mo or sa pera mo or sa buhay mo, pwedeng ganun. Or maybe ikaw to Good luck. Okay, there's a good luck situation ako na nakikita sa iyo. Andun naman yung positivity. Kasi andito naman si financial pinch. Ibig sabihin is, nasa sayo paano mo siya i-manage when it comes to finances, no? Kasi the good luck is in yours. Ibig sabihin, may mga darating na finances sa buhay mo, yun nga lang, kung mahahaluan siya ng negativity, pwede ito is mawala, pwede maging ganito siya. Pero nasa sayo yun kung paano mo siya i-handle, no? Pero may mga good luck situation ako na nakikita sa iyo. Pwedeng sa pera. Yan. Or pwedeng this good luck is itong tao na to makapagbibigay ng good luck sa iyo, or you give your good luck dito sa tao na to or a part of the family. Or pwede rin naman kasi na yung negativity kasi, the more na you have a negativity in life kasi nahihigop nila yung good luck mo. Umiwas ka na lang. Kasi itong ano mo, kalalabasan mo. Tingnan natin energy mo. Ay, ako po, ano ba yan? Ano ba yun? Energy yun Aquarius. Meron ditong will, may sinasabi dito na meron ka daw sitwasyon na nagkakaroon ka ng decision making na hindi mo kayang mapanindigan. Or yung parang it's aimless. Alam mo yun, nagpaplano ka, na gusto mong umalis o gusto mong humiwalay o gusto mong mag-another path or gusto mong, kumbaga nagpaplano ka, it's more on ano siya, nagiging aimlessly. Parang wala lang din. Walang napagtunga, parang paikot-ikot ka lang in your situation. Nagaging gano'n ka lang. Hindi gumugulong siya ng papunta in the future. Kumbaga, nasa isang cycle ka lang na gumugulong ka. Ganun. Energy mo. Okay, ang energy mo. Okay. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng choices in life. Sa nakita ko dito. Sa nakita ko nga, energy mo, pabago-bago isip mo Pabago-bago yung nasa isipan mo. Pwedeng pabago-bago ka ng goal, ganyan. Yun. Ibig sabihin, gagawin ko na sana, pero parang sabi ko, di ba, parang nagiging umiikot ka lang in a cycle sa isang position o sa isang lang destiny, ganun. Nakikita ko sa ito. Babago-bago yung isip mo, energy mo. There's a lack of control, lack of discipline, or hindi yung nawawala ka in your ambition. No, nawawala ka sa focus sa mga goal mo this time. Nahandun din yung sitwasyon na actually wala yung action no. Ako nakikita sa iyo this time. Kasi parang there's a difficult decision situation ka na gusto mo sanang desisyonan pero hindi mo madesisyonan. Parang nandun ka sa point na tinitimbang mo yung sitwasyon na yun. May mga sitwasyon na gusto mo na ikat o alisin sa buhay mo pero hindi mo magawa. May mga ganung point ako na nakita sa'yo. Kaya ang nangyari sa'yo ngayon is yung imbis na ma-finish mo or ma-focus mo yung goal mo in your life or mag-keep moving ka, nadidelay. Kasi ikaw rin mismo sa sarili mo is hindi ka nag-a-action, hindi ka nakikipagsapalaran. Nakikipagsapalaran ka man, pero parang, in and out, parang ganun. Pabago-bago no? Pabago-bago yung isip mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ano yung parating sa kanya? May mga sitwasyon na inumpisahan,
may inumpisahan na hindi matapos-tapos, parang ganun. Yun na nakikita ko sa'yo. May mga bagay na hindi ka rin mapakali. Yan. Parang iba dito, now over competitive ka in a situation. Now over ka dun. Tingnan natin ang parating. Ano parating sa kanya? Tandaan nyo palagi na tayo is vice versa. Ay, ano ba yung anak? May devil pang lumabas. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, makakaramdam ka raw ng pagod sa buhay. Siguro andun ka sa point na napapagod ka na, ganyan. Bakit ganito? Bakit ganyan? May mga bagay ka na sisiyasatin, maghahanap ka ng katotohanan, ano ba dapat gawin, ganito ba, ganun, ganyan. And may mga urong tulong na sabi ko kanina, di ba? Parang urong sulong, may mga urong sulong na sitwasyon, gusto mo nang umalis or i-withdraw yung situation, you want to retire for something, parang ganun. In relationship mo yan, sa trabaho mo man yan, or any situation in your life. So nakita ko, ano ba ito, may something sa harapan ko. Buti hindi ko na, yun, nandun ka sa point na yun, no? Indecision, gano, parang nabibiingkot ka in a middle situation. Yun na nakikita. You still committed in a situation na hindi pa marisolbahan, hindi pa totally nare-resolbahan. Nandun ka sa point na yun. Yun na nakikita ko dito. And also, sa nakikita ko rin dito is may tao, pwedeng ikaw ito or someone, no, may tao na gusto niya makipag-usap sa'yo, sa nakikita ko dito, gusto niya makipag-usap, pwedeng ikaw to gusto niya makipag-usap sa'yo, pero ang nakikita ko, either hindi ka niya kinakausap talaga, o bilak ka niya, or bilak mo siya, pwedeng ganun, or nahandun yung situation na baka hindi niya sagutin. Hindi niya kasi alam kung kakausapin ko ba siya, tatawagan ko ba siya, iti-text ko ba siya, or nahandun yung point na itong tao na to is, or ikaw ito na nagkakaroon siya ng kaba in a situation. Siguro kinakaba siya na baka umiwas ka, baka hindi mo sagutin, baka nilet go mo na siya, or baka parang ganun, baka lang, baka. May mga ganun sitwasyon ako nakikita. Pwede ikaw ito or someone. Yun, someone want to commit pero indecision siya or hindi niya alam kung anong gagawin niya, yung tao na to. No? Yun ang nakikita ko dito. Yun ang parating sa iyo. Maghahanap ka ng ng liwanag sa mga bagay-bagay mo. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ano dapat niya iwasan? So, okay, dapat mong iwasan. Siguro hindi ka mag-focus sa sarili mo. Yan, yung mapanghinaan ka ng loob, yung hindi ka mag-umpisa with your own. Yan, iwasan mo yung, syempre, mag-still ka in your situation na alam mo is not working to you anymore, ganyan. Iwasan mo yung ulitin yung nakaraan. Kasi hindi rin siya makakagot sa'yo. Iwasan mo hindi mag-let go. Iwasan mo hindi baguhin yung sarili mo in a 2.0. Ganyan. Kumaga kailangan mong balatan yung sarili mo in your old version of you, no? Syempre iwasan mo rin yung pagiging masyadong mabait. Hindi ko naman sinasabi na hindi naman masamang tumulong, hindi naman masamang maging mabait,
It's up to you. Pero yung sobra is masama. Yung, alam mo yung paulit-ulit, yun masama na yun. Kasi alam mo naman sa sarili mo, di ba? Alam mo sa sarili mo kung sino yung totoo at hindi. Bakit pa kailangang maulit? Yun, iwasan mong maulit yung mga nakaraan, iwasan mong ma-loss of control ka, iwasan mo yung mga kaguluhan, yung magkaroon ka ng pagka-urong-sulong situation or yung pagkagambala o yung labanan mo yung mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Iwasan mo yun. Ibalik mo yung dating ikaw. Iwasan mo yung mga tao na unfaithful, liar, manipulative, sinungaling, mahilig sa trouble o kaya yung mga tao na hot temper o kaya being a hot temper, i-apply mo rin sa sarili mo yun Iwasan mo yung mga taong makasarili, sakim, or sa sarili mo, ganun din. Okay lang yun sa sarili mo kung ikakaganda mo 'di ba, ng buhay mo. Iwasan mo yung yung mga moody person or ikaw maging moody person ka. Yan, iwasan mo yung not to be independent in yourself. Kasi kaya mo mag-isa. Kaya mo. Kayang-kaya mo. Kaya mo kasi for being independent, tumayo ka sa sarili mo kasi you will attract a positivity energy na magkakaroon ka ng connection sa kanila. Yun. Huwag mo isipin na hindi ka magiging masaya with your own self. Kasi the more na confident ka, the more na independent ka sa sarili mo, the more na ma-attract mo sila papalapit sa'yo. Love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love? Yung mga tao na not very supportive sa'yo, iwas ka na lang po. Kung ayaw nila sa'yo, wag. Bakit mo ipipilit yung sarili mo? Diba? Diba dito may third party? Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, vice versa tayo ha. Kung kayo is nagkahiwalay, Galileo. May tao naghihintay. Pero alam mo daw Alam mo daw yung katotohanan. May taong naghihintay, pero alam na dalawa nga yung tao no? Dalawa yung tao. Okay, kung kayo nasa kahiwalay nitong tao na ito, kung tutuusin dito, nagkaroon na pag-let go, isa na lang sa inyo is still care doon sa tao, no? Isa sa inyo. Kumbaga, handun pa rin yung caring, maaaring handun pa rin yung love, or still care pa rin. Hindi pa niya totally, is ikaw to or siya ha, hindi pa totally nale-let go or hindi pa totally na nakaka-move on yung isa sa inyo, no? Sa nakikita ko dito sa mga nagkahiwalay kasi, nagkaroon ng mga transformation. Nagkaroon ng malaking pagbabago in this relationship kasi maaring may someone na pumasok o nag-entering sa buhay sa nakikita ko sa iyo dito. Pero alam mo ba na isa sa inyo kasi naghihintay pa. Isa sa inyo is nag-cut pa. Isa sa inyo is nahandun sa point na nahatak pa siya ng situation. Nandun pa rin yung hindi pa rin makatulog, may mga bagay na inaalala pa rin, o kaya nahatak pa rin siya ng nakaraan. No? Hinahabol-habol siya ng nakaraan. Maaaring ikaw ito or someone. Kung kayo naman is in relationship, papayag ka pa ba na magkaroon ka ng connection nito kasi hindi ka nag-iisa? You need to learn from the past. Nasa iyo to. No? Kung kayo is in relationship, you need to wake up na rin, dito sa situation kasi, pero it's up to you. Maraming nangyayaring situation na sa inyong relasyon na may problema kasi, no? May problema. Talaga may third party sa iba. Yun na nga lang din is pinangahawakan na lang nung isa yung relationship. Kumbaga nahandoon sa point na maghihintay ako baka sakaling at the end is maging maganda at maging maayos yung relationship. Nandun sa point na yon.
Yun ang nakikita ko. Pero sabi dito, alam mo yung katotohanan about this in this relationship. Alam na alam mo. Nagiging patient lang yung isa, handle lang yung situation na isa na, ewan ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, bakit ba hindi mo malit? Yeah, ay nako. Mahal ba niya ako, ate? Ganun. Sandali lang. Mahal ka ba niya? Hindi eh. Ikaw lang siguro nagmamahal. Dito ha? Kasi, kung may third party kayo, sa tingin mo ba, mahal ka niya? Di ba ang pagmamahal, hindi ipapasok in an option pag mahal ka ng tao. Di ba? Dapat sa'yo siya. Sasabihin niya sa'yo lahat ng katotohanan, sasabihin niya sa'yo yung mga pinagdadaanan niya. Di ba? Yun. Pero yeah, sa'yo to, kung mahal mo, sana hindi mo to energy. Sana hindi mo energy. Tingnan natin na iyong money. Kamusta yung money niya? Marami naman kayo energy sa mundong ito eh. Kamusta yung money ni Aquarius? Ay! Ano ba yan, ate? Ako ba? Reckless talaga ako. When it comes sa money mo medyo malungkot ano. Sa money mo, oo, nandun ka sa point na nag-iilusyon ka, syempre. Nandun yung mga lungkot, nandun yung mga false impression, there's a lack of clarity ako nakikita sa iyo. No? Parang nandun ka sa point na may mga sinisiyasat ka, inaalam, pinag-aaralan na isang sitwasyon. Pero it's more sadness itong sitwasyon mo pagdating sa money. Nagkakaroon ng mga plano, oo, may mga plano, may mga situation na nagtitake a risk ka when it comes to a money. Pero there's a lack of clarity, there's a sorrow, or andun yung low vitality o mahina yung positivity pagdating sa pera, no? Oo, maaari. Siguro may mga unfinished business, pwedeng ganun, no, sa iba. Kasi nahandin yung emotions mo pagdating sa pera. Or maaari din naman na, kasi ang low ng energy na nakukuha ko pagdating sa pera mo. I don't know why, pero low yung energy niya. Maaring may makakamit ka, hindi siya ganun kalaki. Ganun. Pero you will receive ng maliit. Hindi siya totally in 100% recovery, 90%, hindi siya ganun. Kasi there's a negativity pa rin ako nakikita sa iyo. Yan, nagkakaroon pa rin na, dinidream mo na magkaroon ng pagbabago, syempre. No, siguro may mga may mga unfinished or may mga, ngayon pa lang magsisimula siguro yung iba sa inyo, no, pagdating sa pera. Paring ganun. O nagkakaroon ka ng mga bagong plano pa rin sa pagdating sa pera. Pero it's low energy situation. Ako nakikita sa'yo. Malungkot. Nagiging malungkot. Hanggang wag naman sana hanggang illusion. It's more on sadness kasi ito. False impression and sadness and emotions. Kung titingnan ko rin sa'yo dito, may taong nagsisinungaling sa'yo no? Pagdating sa pera. Advice. Walk on, walk on. Sabay ganun eh. Okay, advice.
May isang sitwasyon na ikabibigla mo. Mabibigla ka. Ikakashock mo 'to. Isang sitwasyon na ikabibigla mo, na hindi inaasahan na magaganap o mangyayari. Teka lang, bigyan ko kayo ng information. May getting together. You spying. Someone spying, 'no? Sa nakikita ko dito. Merong there's a revelation or may situation na the unexpected situation, sabi dito. Ako nakikita sa'yo. Yun. Makakaramdam ka raw ng pagod. Basta may pagod, mapapagod ka raw. Yun ang sabi dito. Mapapagod ka, nandun ka sa point na parang may paghihintay no? May paghihintay din sa iba, tapos may doubt, and then parang magkakaroon ka ng options or you don't know how to proceed, parang nando sa point na yon. You don't know how to proceed if you take it action na, or magmo-move ka, or stay, or mag-go ka. Nandun ka sa point na yon. Yun na nakikita ko sa'yo dito. When it comes sa advice naman is, may mga sitwasyon daw na need to withdraw, let it go, escape, and you need to walk away. You need to follow your heart in a good way kasi may ibibigay sa'yo na blessing sa universe sa mga bagay na pag na-let go mo na yun. Ibig sabihin din, tanongin mo rin yung sarili mo kung ano ba talaga yung ikaka-fulfill mo, happiness and joy mo sa buhay mo. Siyempre, this is a time you need to find peace. No? Kumbaga, mag-revenge ka in yourself na itayo mo yung sarili mo in a good way. Kumbaga, ipakita mo sa mga tao o sa tao na hindi naging mabuti sa'yo, na kahit na wala sila sa harap mo o wala sila sa paligid mo, kaya mong tumayo with your own, kaya mong mahanap yung sarili mo, ipakita mo na mag-revenge ka in a good way. Diba? I-reveal mo yung sarili mo. No? Kailangan mo ngayon is magkaroon ng peaceful resolution. You need to release the stress. Kailangan mo nang surrender in a challenge na alam mong hindi makakagut para sa'yo. Kasi you will be stuck lang talaga. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May coming home ako nakikita, no? Maybe merong may mga travel na magaganap by the next year or by the next month or weeks man yan. May getting together, family unity, reunion, close relationship, happiness, joy, kung ano man yan. Sa iba dito is may achievement daw ako nakikita. Maliit lang siya sa nakita ko dito. May mga pagpaplano ako nakikita, no? Planning related to family or relationship, parang ganun. Or planning for a house, parang ganun. May mag-aaral o may pag-aaralan ka? Or hindi yung sitwasyon na may aaralin, parang, or hindi yung thirst of knowledge ka. Baka mahilig ka mag-research, ganyan. Ako nakita sa'yo. Or maybe you are planning na maghanap ng bagong trabaho, ng bagong adventure, o kaya naman, may bago ka nga makikilala, oh. May bago ka makikilala daw. Bagong tao sa buhay mo. O, yung mga single dyan. And then also, iba dito may coming home. Or you're waiting for someone to coming home. Parang ganun. Or may coming home. Yun ang nakikita ko. Yun ang nakikita ko sa'yo when it comes to advice. Then, try to focus to a new routine in life. Be practical. Give an effort and hard work. No? And you need to improve yourself sa mga bagay na kailangan i-improve. Sa mga bagay na kailangan ng fokusan. Yun. Escape in a situation na is not working to you anymore. You need to getting away with something. No? Ano ba yun, ate?
mga manipulative, sinungaling, bully, manloloko, magtataksil, mga dishonest situation, or mga sneaky person, yung mga situation na alam mo is not working sa'yo na, getting away ka doon. Arigato namaste, God bless.